Morning po, mga kapatid. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. Purihin ang Diyos at ito po ang kahuli-hulihang linggo ng December. At sa umagang ito, bago po ako mag-umpisa, tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na nasa langit, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Taglay pa namin ang pahiram na buhay na galing sa iyo. Salamat sa pagkakataong muli, O Diyos, na muli ay aming pakinggan ang inyong mga banal na salita. At ipinagpapasalamat din namin ang presensya ng bawat isa na naririto upang magpasalamat, Panginoon, lalo-lalo na sa buong isang taong nagdaan, na ngayon ay huling linggo ng December. Lubos po ang aming pasasalamat, Panginoon, sapagkat inabot pa namin ang date na ito. At samahan niyo po ako, Panginoon, sa inyong bigyan niyo ako, Panginoon, ng wisdom. Samahan niyo ako ng iyong banal na Espiritu upang ma-deliver ko ng mabuti ang dakip of joy namin pong tatalakayin. Nawa ay katahimikan ang inyong ipagkaloob sa amin hanggang sa kami po ay matapos sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. The gift of joy. Sabihin po natin, the gift of joy. Yan. Alam niyo po, itong Pasko at darating na bagong taon, ang ginagawa po ng mga tao ay ang pagbibigayan, alam natin yan, long vacation, party dito, party doon, reunion dito, reunion doon. Sinasamantala natin ang pagkakataon sapagkat sa isang linggo ay back to work na naman. Ano po? At dito, makikita natin na babalik na naman tayo sa ating trabaho. Nakakaboring yung mga estudyante, babalik na naman sila sa kanilang pag-aaral na parang hindi natatapos. Ano? Ang kanilang pag-aaral sapagkat napakahaba nga naman kung ikaw ay magtatapos hanggang college. At babalik uli ang traffic at higit sa lahat, mamumroblema na naman ang mga magulang sa kanilang mga baon everyday. Yan po ang pakahirap ng magpaaral talaga. Pero ganun pa man, busy pa rin ang mga tao ngayon. Akala namin kahapon, hindi na masyadong matraffic. No, Imos to Guagua, Pampanga, 7 hours. Back to Guagua to Imos, 5 hours. Kaya wala pa akong tulog. 4 hours lang. Kaya po, ganun pa rin, ganun karaming pera ang tao. No? Hindi mo malaman kung saan ang gagaling. Pero ganun pa man, pero sana itong Pasko ay hindi mawala si Kristo sa ating buhay. Kasi ang bilis ng buhay. Ano? Sa dami ng inaalala natin, baka minsan nawawala na si Kristo at napalitan na ng mga bagay na pansamantala lamang. Alam nyo, mga kapatid, tuwing dumarating ang season na ito, napaka-busy ng mga tao. At alam ko, bawat isa sa atin ginawa ito. Ano? Ayan. Alam nyo, yung pagkain na yan, sana all. Ano? At nakikita ko sa Facebook, dami talaga, daming pagkain. Ano? At siguro, sabi nga ng doktor ko, sa cardiologist, pagka raw January, maraming dinadala sa emergency. Bakit? Puro na-stroke, na-high blood, lahat ng bawal, hindi napigilan, sapagkat masarap nga naman talagang kumain. Ano? Yan ang Christmas. Pero ganun pa man, kasama sa picture, yung pagkatapos ng celebration na ito, ay ito,
Ayan, kasama yan eh. Siyang katutak na hugasin. At yan po ay talagang hindi mawawala. Lalo na kung ang pamilya mo ay malaki. Hindi nila malaman kung sino ang maghuhugas niyan. Ano, kasama yan sa celebration. At yung iba naman pamilya, dahil sa, alam nyo, dalawa lang ang klase ng pamilya eh. Isang magarbo, saka sa hindi. No, yung iba talaga, namimigay ng pagkain. Yung iba talaga ayaw. Pero Christmas, ha? Meron din ganito. Kasama sa sitwasyon yan eh. Ayaw talaga. No, baka nagtitipid. Ayaw talaga. Kinandado, pati refrigerator. Siguro, baka paborito niya yung laman yan. Para pag-uwi niya, ay marami siyang makakain. Pero tandaan po natin, yung mga bagay na iyan ay nangyayari tuwing Pasko. Yan ang kasiyahan. Pero tandaan po natin, sino rito ang ninong at ninang? Taas ang kamay. Hindi, taas ang kamay. Ayan. Tuturuan ko po kayo sa umagang ito kung paano kayo makatipid. Kasi namumroblema, kung ikaw ay napakaraming ninong at inaanak, mauubos ang pera mo. No? Pero hindi naman sasamaan loob ng mga inaanak nyo. Bilang introduction lamang, bago tayo pumunta. Ganito po yan eh. Pag meron pong namamas ko sa inyo na iyong inaanak, ay isa lamang ang inyong tatanungin, inaanak ba kita? Pag hindi, walang pamasko. At sino ang may birthday? Si Jesus. Ikaw ba si Jesus? Hindi po. Walang regalo. Alam niyo po, yung Pasko na yan, nanggaling yan sa dalawang salita. Pasko. Pas ako. Kaya pagka Pasko, pas kayo. Kasi hindi naman kayo talaga ang may birthday eh. At sa lahat ng kasiyahan, reunion, dapat ang bida, yung may birthday. Si Kristo. Ang nangyayari, hindi si Kristo ang bida. Ang bida yung tayo lang. Hindi naman natin birthday noong araw na yun. Hindi naman yung sineselebrate. Dapat, pagka sineselebrate si Jesus, dapat siya ang bida. Bago magkainan, panalangin muna, magpasalamat. Yan ang, kasi itong Pasko na ito, hindi nila naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga yan. Tingnan natin. Sa ating teksto, ang sabi diyan sa Mateo 2:10 hanggang 11, nang makita nila ang bituin, sila'y nagalak ng lubos. At pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Sila'y nagpatira pa at sumamba sa kanya. At kanilang binuksan ang kanilang mga handog at inihandog sa kanya ang ginto, kamangyan, at mira. Ito pong first Christmas na ito. Meron po ritong 3 wise men o mago na nakita nila yung star, no, sa madaling salita. At pumunta po din sila doon sa kung saan tumigil yung liwanag ng star. Sila po ay hindi mga Hudyo. Sila po ay mga Hentil din na pag sinabi mong Gentile na mga time na yon, at saka ngayon din, hindi po sila people of God. Hiwalay sila sa Diyos, hindi katulad nung nasa Israel, yan ang people of God. Pero ganun pa man, alam niyo po, sa istorya ay may kaalaman ang 3 wise men na ito na isisilang talaga yung sanggol na tagapagligtas. Nung ating napag-aralan last week na tinuro ni Pastor Rico, siya ang tagapagligtas, siya ang prinsipe, siya ang tagapayo. Pero ganun pa man, ano yung 3 dala ng mga wise men na ito? Ano ang kanilang niregalo? Alam niyo po, yung ginto, unahin natin yung ginto.
Ano ang kahulugan niyan? Ang ginto ay simbolo ng hari at kaharian. Ano? Inihahandog ang ginto sa mga hari. Ipinapakita nito na si Jesus ay hari ng mga hari. Yan ang pagkakaalam ng tatlo na ito. Kaya sinabi ng Biblia sa Pahayag 19:16, nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan po ang inihandog ng mga dumalaw sa kanya na 3 wise men. Ano naman yung isa? Kamangyan, frankincense sa English. At dito po, ang kahulugan niyan ay simbolo ng pagiging Diyos at pagsamba. Ang kamangyan ay ginagamit sa pagsamba sa Diyos. Sa sulat sa Lumang Tipan, sa Exodo 30 verse 37, ganito po ang sabi ng Biblia, huwag ninyong gagayahin ito. Kung gagawa kayo ng insenso sa pansariling gamit, aariin ninyong ito'y bukod tangi para kay Yahweh. Alam niyo po, itong kamangyan na ito, napakahalaga. Ito po ay simbolo talaga, no, ng ginagamit sa pagsamba sa Diyos. Yung kamangyan na yan. At yung pangatlo nila, myrrh. Ang kahulugan po nito ay simbolo ng pagdurusa at kamatayan. Alam nung tatlo, may kaalaman sila kung bakit iyon ang kanilang dinala. Ang myrrh ay ginagamit sa pag-iembalsamo ng katawan ng patay. Ayon sa Juan 19:39, kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. Alam natin istorya niyan. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloy. Napakahalaga pala itong mira nito. Ito po ay ginagamit sa mga pag ang tao ay namatay, nilalagyan ng mira. Nung araw kasi wala maimbalsa mo eh. Inilalagay po yan, mahal po yan. No? Alam niyo po, lahat ng ibinigay ng tatlo na yon na dumalaw sa kanya ay napakamahalaga, mamahalin, sapagkat ang hahandugan nila ay ang isinilang na Diyos. Ang senaryo po noon sa panahon ng mga panahon na yon, na po, nang hindi pa ipinapanganak, itong ating Panginoon. Ang Israel po ay nasa ilalim ng pamumuno ng Roma. Si Hari Herodes ay malupit at takot mawalan ng kapangyarihan ng mga panahon na yon. Walang kapayapaan sa lugar nila, puno ng takot at pang-aapi. Tahimik ang langit sa loob ng 400 years bago ipanganak si Jesus. Sa ganito pong madilim at magalong panahon, dumating ang liwanag ng mundo. Ito yung pinakahihintay ng mga Israelita. Ipinapakita nito na ang kagalakan ay hindi nakadepende sa kalagayan ng mundo, kung hindi sa presensya ni Kristo. Alam niyo po dito, ano ang kalagayan ng mga tao bago ipanganak si Jesus? Minsan kasi, alam natin, Christmas, patawaran, reconciliation. Dapat, bago natin maintindihan kung bakit mayroong Christmas, punta muna tayo, atras muna tayo ng konti. Ano ang kalagayan ng mga tao ng mga panahon na yon sa mata ng Diyos? Alam niyo po, ang sabi diyan, sa Roma 3:10, ayon sa kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Bago pa ipanganak si Jesus, ang buong sangkatauhan, Hudyo man o Hentil, ay makasalanan sa mata ng Diyos. At walang taong matuwid sa harapan ng Diyos, kahit na isa. Ibig sabihin, pare-pareho tayong makasalanan,
pare-pareho tayong pupunta sa impyerno kung hindi ipinanganak ang ating Panginoon. At ano pa ang tingin ng Panginoon sa mga tao nang hindi pa ipinapanganak? Si Jesus Christ. Ang sabi sa Isaiah 59:2, ang masasama ninyong mga gawa, ang dahilan ng pagkahiwalay ninyo sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit nahiwalay tayo sa Diyos. Makasalanan ng mga tao. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi ninyo kayo marinig. Ang mga tao ay nabubuhay sa pag-asa sa isang darating na tagapagligtas. Ano po? Kahit bago pa si Jesus ipanganak, may pangako na ang Diyos sa pamamagitan ng mga propesiya. Alam niyo po, yung propesiya na yan, kahit na ilang daang taon yan, basta naisulat yan sa Biblia, mangyayari at mangyayari. Propesiya yan eh. At dito, yung pinakahihintay ng mga Israelita, ano po, naisulat din yan sa aklat ng mga Isayas 9:6, sapagkat, ang sabi, mayroon ng pangako. Ang Diyos talaga, mahal talaga ang tao eh. Isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay at tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang mga tapat na tao noon ay nabubuhay sa pananampalataya. Umaasa sila na darating ang Mesiyas. Tulad nila Abraham, nila Noe. Nabuhay sila sa pamamagitan ng pananampalataya na alam nila na nakalagay sa Biblia na isisilang ang sanggol at tatawagin nga itong Jesus. Yan po ang kalagayan ng mga tao noong hindi pa ipinapanganak at hindi pa tinatawag na good news. Kasi nang ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, ito na yung good news na gustong ipalaganap ng mga apostol sa buong mundo. Ang Diyos ay banal at makatarungan, kaya kinakailangan parusahan ang kasalanan. Ngunit siya ay mapagmahal, kaya nagbigay siya ng pag-asa sa pamamagitan ng pangako ng Mesiyas. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng isang pangako sa pamamagitan ng Mesiyas. Kaya ang sabi sa Galatia 4:4, ganito po ang wika ng Biblia. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, eto na ang panahon. Isunugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Sa tagal ng mga taon, daan-daang taon ang lumipas. Pinalipas ng Diyos yun. Pero mayroong pangako. Inuhula sa aklat ng Isayas. At nang sumapit na ang takdang panahon, isinugo ang kanyang anak. At ipinanganak ng isang virgin na si Maria. Noong mga panahon na yon. Alam niyo po, kung si Jesus ay hindi ipinanganak sa sanlibutan, may maliligtas kaya kahit isa? Wala pong maliligtas kahit isa. Ano po ang katunayan? Kasi nung araw, pagka ikaw ay nakakasala, nag-aalay ka lang ng nag-aalay ka ng mga hayo para patawarin ang iyong mga kasalanan. Tulad nito, sa Hebrew 9:22, ang sabi diyan, without shedding of blood, there is no forgiveness. Totoo po yan. Ano po? Ang dugo ng hayop sa lumang tipan ay hindi sapat. Ito ay anino lamang ng tunay na handog. Tinatakpan lang, kumbaga sa sugat, binabanid lang. Nilalagyan lang ng mga gamot-gamot, tinatalian. Pero ang tunay na sugat, hindi talaga gumagaling. Bakit? Without shedding of blood, there is no forgiveness. Kaya po itong Pasko na ito, napakahalaga. Dapat talaga ipanganak yung tagapagligtas. Sapagkat ang dugo ng ating Panginoon ay banal. Yun lang ang tatanggapin ng ating Panginoon.
Kaya nga ang sabi pa na sa Hebrew 10:4, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Sabi po yan sa Biblia. Kung hindi ipinganak si Jesus, walang dugong sapat para mag-alis ng kasalanan ng mga tao. Lahat ng tao ay mananatiling makasalanan at lahat ng tao ay hahatulan. Kayo, ako, lahat tayo. Kaya nga po, yung pagkakasilang sa ating Panginoon, ito po ay magandang balita. Nagkaroon tayo ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Ano ang silbi ng pumupunta kayo rito every Sunday kung wala namang pag-asa? Kung hindi ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, dapat alalahanin natin yung unang Christmas na naganap noong panahon na yon. Ito po ay dapat nating ikagalak. Kaya nga sa unang bahagi, nilagay ko rito, meron pong tatlong tayong bahaging pag-uusapan. The joy that comes from finding Christ. Ano? Ang kagalakan na nagmumula sa pagkakita kay Kristo. Nagalak yung tatlong wise men. Nang makita nila, actual ang ating Panginoon. Ayan. Kaya ang sabi dyan, sa 2:10 ng Mateo, nang makita nila ang bituin, sila'y nagalak ng lubos. Alam niyo po, nagalak sila dahil ang bituin ay ang nagturo sa kanila kung nasaan si Jesus. Wala pa noong wala pang waste nung araw kung saan mo pupuntahan. Basta ang sabi, ang hula, yung tala, magliliwanag. Doon, isisilang sa lugar na yon. Yun ang naging guide nila. No? Naglakbay sila mula silangan. Ano po? Papunta doon. Kaya anong ibig sabihin ng makita o natagpuan si Jesus? Ang pagkakita po kay Jesus ay hindi physical. Kung hindi spiritual, ibig sabihin nito ay tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa atin ngayon, sa ating panahon, kapag natagpuan mo si Jesus sa iyong buhay, ano ang gagawin mo? Tulad nung tatlo na yon. Pero bagamat iyon ay matagal na, tayo ngayon ay naipangaral na ang good news. Kapag ang isang tao ay natagpuan si Jesus, ano ang mangyayari sa kanya? Ang bilis siya. Ayan. Kapatawaran ng kasalanan. Napapatawad ang iyong mga kasalanan. Ano po? Kaya nga sabi sa unang Juan 1:9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo patawarin. Mayroong pag-asa na. Patatawarin na tayo. Dahil isinilang na yung tagapagligtas. Nagkaroon na tayo ng pag-asa sa buhay. Kaya yan, tuwing every Christmas, tatandaan po natin, ito ang nagbigay ng pag-asa sa bawat isa. Hindi ito po tungkol sa exchange gift, party, reunion. O, pangalawa na lang yan. Pero tandaan po natin, para maintindihan natin mga kapatid, kung anong ibig sabihin ng Christmas, ito po ay good news. Kaya pag natagpuan mo si Jesus, kapatawaran ng kasalanan. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat, banal, upang tayo ay kanyang patawarin. Napakahalaga po nung ang iyong kasalanan ay mapatawad sa pamamagitan ni Kristo. Kapag natagpuan mo si Jesus sa iyong buhay, ano ang magiging buhay mo ngayon? Bagong buhay at pag-asa. Pagkakaroon ng bagong pagkatao, magiging iba ka na. Yung dati mong ginagawa, mababago yan. Kaya minsan nagtataka sila, bakit ang mga Kristiyano, napaka-babait, yung mga bisyo, nawawala na. Kasi nga, natagpuan nila si Kristo. Kaya dito sa ikalawang Korinto 5:17, kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang at ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito,
sila'y pawang nagiging bago. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang bagong nilalang ay nangangahulugang isang ganap na pagkatao sa loob at labas. Kaya isa pa na sinasabi diyan, katiyakan ng kaligtasan. Ito na. Kung ano ang edad mo ngayon, magpasalamat ka sa Diyos, buhay ka pa. Pero tandaan po natin, mas maganda ang maglingkod ng bata-bata ka pa. Kaya ang iba, saka ko natatanggapin si Kristo pagka-graduate na ang aking mga anak sa elementary. Gumraduate na, ayaw pa. Tumawad pa sa high school. Ba, ayaw pa rin. Sa college na lang. Ba, humaba hanggang sa namatay hindi nakahingi. Bakit? Hindi mo kasi alam ang buhay ng tao. Kung kailan ka kukuhanin ng Panginoon. Kaya, every Sunday na nangangaral ang mga pastor ninyo dito, pag nagpaanyaya at naintindihan nyo, huwag po kayong mahiya. Sapagkat si Jesus, inalay niya ang kanyang buhay. Saan kayo nakakita na ang Diyos nananahimik sa langit? Ipinababa na ang Diyos Ama, pwede namang anghel Pero bakit yung anak? Kasi banal ang dugo noon. Yun ang tatanggapin ng ating Panginoon. At pag iyon ay yung tinanggap, meron ka ng katiyakan sa iyong kaligtasan. Yan ang dulot ng Christmas. Nagkaroon tayo ng good news, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng tiyak na katiyakan papunta doon sa langit. Kaya dito po, ay ang Kristiyano ay laging mayroong katiyakan sa buhay. Bagamat mamatay tayo, bawat isa sa atin, kung patuloy tayong maglilingkod sa ating Panginoon, huwag kayong mag-alala. Makikita niyo ang Diyos. Bakit? Tinanggap niyo kasi siya Dito sa pinag-aaralan natin, ito yung good news nga Kung hindi good news nyo, bakit pa ako pupunta rito linggo-linggo? Wala naman palang kwenta. Ito yung nagpapatatag, ito yung nagpapalakas sa ating pananampalataya na si Jesus ay dapat nating tanggapin bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya nga sa 11, basahin ko muna, 11:25 and 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ayaw nyo yan? Ako gusto ko ito. Biruin mo yun. Siya ang nagbibigay buhay. At muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yan ang good news. May second life. May forever. Sabi mo sa katabi mo, may forever. May forever. Sa 26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Kausap niya dito si Nicodemo. Ay si Maria. Di ba namatay nga si Lazaro, yung kuya niya. Kaya nga dito, napakahalaga. Napakahalaga talaga. Isa pa, dito sa ating pinag-aaralan, meron sinabi si Apostol Pablo sa 5:8 ng 2 Korinto, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Alam niyo, kahapon punta kami sa patay sa Guagua. Namatay kasi ang pinsan ni Sister Ame. Ang buhay ng tao, ganun lang pala, Napakabilis. Kausap mo lang nung kailan lang, tapos patay na. Ang mga Kristiyano, malakas, sabi ni Pablo, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kapag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo ang good news na hindi nasasayang ang kanyang kapanganakan at kamatayan at muling nabuhay, makakapiling mo ang Panginoon doon sa langit na walang hanggan. Kaya napakaganda itong good news na ito.
Kaya minsan hindi natin maintindihan, ano ba itong good news? Buhay na walang hanggan. Good news yun. Ano po? Kung ikaw ay naghihirap dito sa ibabaw ng mundo, pansamantala lang yan. Hindi naman pahabaan ang buhay dito sa langit, sa lupa eh. Si Jesus nga, 33 lang, umakyat na eh. Oh. Pero kung papalarin tayo, tulad ni Matusalem, 969 years. Okay na ba yun? 965. Oo. Okay na sana yun. Ako, 500 years na, okay na ako. Pero dahil sa kasalanan, humigsi ng humigsi. Sabi ng Panginoon, 120 na lang. Ika naman ni David, sa 90 verse 10 ng awit, 70, kung malakas 80. Humigsi ng humigsi. Isa statistic nga, ang lalaki 70 na lang. Ang buhay. Kaya kung medyo maingat ka siguro, aabot ka ng 80 o 100 kung dagdagan na natin. Pero maigsi pa rin yun kung tutuusin. Isa pa na dapat nating malaman sa ikalawang bahagi, the joy that leads to worship. Ang kagalakan na humahantong sa pagsamba. Nung makita nila ang baby Jesus, natuwa itong ang kanilang kagalakan ay humantong sa pagsamba. Alam niyo po, kapag pagpupunta ka talaga sa Panginoon, sasamba ka talaga. Ipapakita mo ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Biruin mo yon. Inialay niya ang kanyang buhay, pagkatapos linggo lang hindi ka sasamba. Dapat nagpapasalamat tayo every Sunday, sapagkat ito ang kagalakan na nagmumula doon sa tatlong dumalaw. At gayon din tayo. Dapat tayo po ay humantong sa pagsamba sa Panginoon. Kaya sabi rito, sa 2:11, unang bahagi, sila'y nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Nagpatira pa, lumuhod, inialay ang kanilang buhay, ang kanilang mga handog. Alam mo, pagka pala haharap ka sa ating Panginoon, dapat talaga, yung pagsamba talaga, taimtim, pasasalamat, at meron ka rin dalang regalo. Tandaan po natin, hindi ka basta sasamba sa Panginoon na wala kang regalo o gift, tulad nung tatlo nito na binabanggit ko na wise men. Ang tanong, may ibig ba sabihin yon yung pagpunta nila doon? Yung pagsamba nila, bakit nila sinamba? Ngayon lang naman nila nakita, hindi naman nila nabalitaan nung araw na ano. Pero dahil sa hula, ipanganganak nga ang anak ng Diyos. Ang tanong, bakit nila sinamba si Jesus na isang sanggol? Yan ang tanong. Bakit nila sinamba si Jesus na isang sanggol ng oras na yon? Dahil kinilala nila kung sino talaga si Jesus. Hindi nila tinignan ang anyo ng isang sanggol, kundi ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Hindi basta-basta ordinaryong sanggol ito. Anak ito ng Diyos na nagkatawang tao. Minsan kasi hindi natin maintindihan. Bakit dito ipinanganak sa Sabsaban? Bakit hindi sa mga ospital na mga sikat nung araw? Ito lamang ay pagpapatunay na ang Panginoon ay madaling lapitan. No? Nasa baba, doon sa Sabsaban. At kung mayaman at mahirap, pwedeng lapitan ng ating Panginoon. Kaya dito sa pagkakasamba nila, taos-puso silang lumuhod, sinamba nila ang ating Panginoon. Kaya kahit na ito'y sanggol, iba ang tingin nila sa ating Panginoong Hesus ng mga panahon na yun. Kaya nga dito, ang sabi niya, bago nila makita yon, ang sanggol, sa 2:2 ng Mateo, nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang sila'y sambahin. Alam niyo po, yun talaga. Alam nila ang sanggol na ito ay hari. Ito ay hindi ordinaryong bata lamang. Ikalawa,
Dahil alam nila, bakit sila sumamba doon sa bata? Dahil alam nila, ang propesiya tungkol sa Mesiyas, may alam sa Biblia, sa aklat nila Moises, itong tatlo na ito. Kasi naipangaral din ng naipangaral din ng mga salita no? Sa ibang lugar. Kaya ang pantas ay mga taong marunong at may kaalaman sa mga kasulatan at hula. Alam nyo, ito ang maganda Kapag ang isang balita ay naipangaral sa ibang lugar, maraming makakaalam tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, sa Lumang Tipan, ang sabi ng Biblia, sa bilang 24:17, ganito ang wika. Ang pagkakasabi, mayroon akong nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Tagal na nito pero hinula. Pero naganap. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Mga pinuno ni Moab ay kanyang lilipunin. Lahat ng mga anak ni Seth ay kanyang pababagsakin. Dito po naunawaan nila na ang kapanganakan ni Jesus ay katuparan ng propesiya. Kaya nga po, ang pagkakaalam na alam natin na ang mga propeta ay tagakita yan Nakikita nila yung mga darating na mga panahon. Hindi pa lang nagaganap. Pero tandaan po natin, pag dumating ang takdang panahon, isasagawa ng Diyos yun. Biruin mo yan, lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel na may maghahari rin doon. Yun niya ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga na yung Pasko na ito ay maintindihan natin na talagang pagbibigayan at hindi lang basta ordinaryong pagbibigay yun. Mahal yun. Ginto, kamangyan, mira. Kasi hari yung yung aalayan mo Isa pa na bakit nila sinamba? Dahil ang pagsamba ay tugon ng pusong may pananampalataya. Ang pagsamba ay pagyuko at pagpapasakop sa ating Panginoon. Kinilala nila si Jesus bilang mas dakila kaysa sa kanila. Mayayaman itong mga dumalaw na ito. Kung iisipin mo, mayaman ka, pupunta ka doon sa isang lugar na ito, ano ka? Mahirap ka lang Pero dahil alam nila yung pupuntahan nila, anak ng Diyos yun. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Anong nangyari? Kahit sila raw ay mayayaman at marurunong, nagpakumbaba sila sa harap ng isang sanggol. Ito ang pinakamaganda talaga. Kung ano ang kalagayan ng ating Panginoon. Ganon din sa atin, sa ating panahon. Dahil alam natin ang ating Panginoon ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ay dapat din ganito ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Marunong tayong magpakumbaba at huwag na huwag kayong pupunta sa church nang wala kayong handog sa pagsamba. Tulad ng tatlo na yon, naghandog yon. Hindi yung tira-tira lang. Mamahalin yung mga aginaldo nun. Yung unang Pasko na yon. Kaya dito, yung pagsamba ay tugon ng pusong may pananampalataya. At ang isa pa, bakit nila sinamba yun? Dahil nais nilang magbigay at karapat-dapat na handog. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Ang kanilang mga handog ay hindi basta regalo, ginto, simbolo ng hari. Kamangyan, simbolo ng Diyos. Mira, tagapagligtas na magdurusa. Ang tunay na pagsamba ay ang pagbibigay, hindi lang sa salita. Hindi lang sila nagsalita, mayroon talaga silang handog. Kaya anong ibig sabihin nito? Kapag ang isang tao ay sasamba sa Panginoon, dapat nagbibigay tayo. Kasi lahat ng tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. Pasko ba ngayon, pero wala kang oras sa Diyos? Pero may oras ka sa pamilya mo. Okay lang yun, hindi naman masama yun.
Punta ka sa ganito, punta ka sa gano, punta ka sa abroad, long vacation. Aba, abala tayo sa ating mga handa kung may personal kayong gagawin. Pero, handa ba kayo na ibigay naman ang para sa hari ngayong Pasko? Ang Pasko ay hindi lang pagdiriwang, ito ay pagsamba. Dapat pumupunta ka sa church para sumamba kay Lord bago ang celebration, magpasalamat ka sa Kanya. Yun ang talagang tunay na Pasko na bago natin tanggapin. At ang isa pa, ang pangatlo, the joy that result in giving. Kagalakan na nagbubunga ng paghahandog. Ano po ang sabi diyan? Sa 2:11 ng ating teksto. Kanilang binuksan ang kanilang mga handog. Binuksan na. Kaya pala naisip ko rito. Kaya pala yung gift natin, nilalagay sa nirarap, binabalot. Kung sino yung bibigyan mo, from, tsaka mo bubuksan. Dito pala nang galing yun. Binuksan nila yung kanilang mga regalo. Kaya doon sa mga nagbibigay, dapat binabalot din pala. Pwede naman siguro hindi. Pwede rin sa red envelope. Medyo practical lang konti. Kaya dito, isa pa, bakit sila nagbigay ng handog kay Jesus? Pwede namang prayer. Pwede naman yun Pwedeng prayer. Bakit sila nagbigay ng handog kay Jesus? Dahil napuspos sila ng kagalakan. Natuwa sila. Isinilang yung tagapagligtas. Isinilang yung Mesiyas. Ito yung matagal ng Ito po ang matagal ng hinihintay ng mga Israelita. Biro mo, alipin ka ng dayuhang bansa, ng Roma, yung kahulihan, yung Roma. Mga Babylonia, kung ano-anong bansa ang sumakop sa kanila. Puro hira, puro alipin. Pero dito na, nang isilang ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil nakita nila yung sanggol, napuspos sila ng kagalakan sa kanilang puso. Alam niyo po, kapag ikaw pala ay nagagalak, ang pagbibigay hindi sa pilitan. Nung pumunta sila doon sa ipinanganak na yon, hindi naman sila sinabihan na, magdala ka ng baka, kamelyo, o ano man yung iyong dadalhin. Hindi, dahil alam nila na hari iyon, nagdala sila ng pinakamaganda. Hindi sila napilitan. Kaya pala, tama yung sabi sa Biblia. Sa 2 Korinto 9:7, ang pagbibigay, ay hindi dapat kusang galing sa puso. Hindi napipilitan lamang. Hindi napilitan itong tatlo na ito. Kung hindi ito'y bunga ng kanilang kagalakan mula sa kanilang puso. Kapag ang puso ay tunay na masaya kay Kristo, kusang nagbibigay sa ating Panginoon. Naranasan nyo na ba yun? Sa iyon yung minamahal na kabiyak o kasintahan o boyfriend. Pag mahal mo ang tao, bibigyan mo ba siya ng cheap na regalo? Siguro pabango, mga tiga 25 pesos sa Divisoria. Baka balibag yun Baka walang bango yun Talagang pagka nabimigay tayo, kailangan yung Pakuraban, yung mga Tatiana, yung mga alam ko mga ganyan lang Oo. Mga hindi masyadong mamahalin. Alam niyo po, ibinibigay mo. Bibigyan mo ng magandang damit. Kailangan kailangan ang ibibigay mong gamit sa boyfriend mo hindi cheap. May nakalagay ditong buhaya. Pag sapatos naman, ang ibibigay mo yung may check.
Oh, alam nyo na yun, may check. Oh. Yeah. Kasi nga, gusto mong mapaligaya yung iyong mahal. Ano po? Talagang ibibigay mo yung kaya mo. Kung maaari nga, iba nangungutang pa eh. Para, kasi mahal mo. Ganun din sa ating Panginoon. Mahal mo ang Panginoon, iniligtas ka, siyempre, magbibigay ka rin yung maganda. Kaya dito, malalaman talaga, yung pagbibigay, hindi naman siya pilitan. Kusang loob. At makikita mo, hindi ka magsisisi sa iyong pagbibigay. Ang tanong, ito pa isa, bago natin sabihin yun. Dahil ang pagsamba ay laging may kasamang pagbibigay. Bakit sila nagbigay at naghandog kay Jesus? Inuna nila ang pagsamba, saka naghandog. Bago ka pala maghandog, sasamba ka muna sa Panginoon. Ating ka sa worship. Tulad nito. Ang pagbibigay ay bahagi lamang ng tunay na pagsamba. Walang pagbibigay, walang kwenta ang iyong pagsamba. Kasi Lunes hanggang Sabado, iningatan ka ng Panginoon. Iningatan ka sa pagmamaneho, binigyan ka ng wisdom, ginising ka sa umaga, kahit mahirap ang buhay mo, kumakain ka naman ng 3 beses ang araw, natutulog ka sa bahay mo kahit hindi masyadong maganda, at least may tinutulugan ka. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Yun ba naman linggo? Hindi ka pwede bang magpasalamat sa Panginoon? Upang handugan mo naman siya ng pinakamainam na ani. Nung araw kasi ani. Dito sa atin, pinakamaganda mong kita. Kaya ang sinasabi nung araw, ang sinasabi diyan sa Kawikaan 3:9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Alam niyo po, ang gusto pala ng Panginoon, yung magandang ani. Kaya nga si Cain at si Abel, nung maghandog, pinili ng Panginoon yung kay Abel nainggit yung isa. Di ba, pinatay nga niya. Oh. Ikaw ba naman, magbibigay ka sa Panginoon, yung tupa mo, pilay. O yung kalamate mo bulag. Hindi tatanggapin ng Panginoon yun. Gusto pala ng Panginoon, yun the best. Example, kumita ka ng 10,000 a month. Tinanggal na lahat. Natira 50 pesos. 50 pesos lang natin. Nabayaran mo lahat utang mo. Ito sa iyo, Panginoon. Maani ba yun? Hindi magandang ani yun. Ano yun? Parang gulay na, yung lantana. Yung kagaya nung inandog ni Cain. Hindi tatanggapin ng Diyos. Gusto niya, yung pinakamaganda. Bakit kailangang ialay ang pinakamainam sa Diyos? O yung kinikita? Hindi humihingi ang Diyos dahil kulang siya, kundi tinitingnan niya ang ating puso. Ayun pala. Hindi napipilitan. Mas natutuwa ka kapag nagbibigay ka. Kaya nga sa Malakias 3, laging binabasa ng mga elder. Dalhin nyo ang inyong ikapo sa bahay ng akin, sa aking bahay, upang magkaroon ng pagkain doon. Alam niyo po, pag walang binibigay ang mga anak niya, paanong tatakbo ang church kung walang ganyang pagbibigay? Mahihinto na. Kaya nakakaawa, mga ibang church, sa halip na dumami, kumukonti. Nagsasara pa nga Sa Bulacan, may nagsara Nung nandoon ako, may nagsara, nakakainggit. Nakakaawa yung church na yun. Biruin mo yun. Nakiki-church ka na lang. Bakit? Saan ka naman nakakita? Ang pastor, walang pambilin, ang barong nakakita na ba kayo ng barong na ang kulay kalawang? Halos ang taon
Yun lang din ang sinusuot niya eh. Sabi nga noon, ba't di ka naman bumibili? No, bibili ko. Wala nga eh. Hindi nga sila nabibigay eh. Wala nga tithes eh. Kawawa yung pastor. Ano na lang, nakikisimba na lang sila sa katabing baryo. Kaya nakakaawa talaga. Kaya dito, tama lang. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Biblical talaga ang pagbibigay sa ating Panginoon. Bakit kinilala nila si Jesus bilang hari? Ang tanong, bakit sila nagbigay ng handog kay Jesus? Dahil kinilala nila si Jesus bilang hari, ang ginto ay handog sa hari. Tatandaan po niyo nung maraming nagpupunta ng mga hari kay Haring Solomon. Nakaw, libo-libong kilo ang alay kay Solomon bilang hari. Dito ay pinapakita lamang na mahalaga talaga yung ginto. Lalo na sa ating Panginoon. Ipinapakita nito ang kanilang paggalang at pagpapasakop sa ating Panginoon. Kapag kinikilala si Jesus bilang hari, binibigay natin ang karapat-dapat sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin nun. Bakit nagbigay ng handog kay Jesus? Yung mga wise man. Dahil nauunawaan nila ang layunin ng kanyang kapanganakan. Nauunawaan nila. Tagal na propesiya niyan. Pero nang isilang nauunawaan nila kaya sila yung naghandog. Ang mira ay paalala ng pagdurusa at kamatayan ng ating Panginoon. May simbolo pala yun. At ipinapakita na si Jesus ay isinilang upang magligtas. Ang kanilang handog ay may lalim ng pagkaunawa sa pagbibigay sa ating Panginoon. Anong ibig sabihin yan? Ito po ay spiritual na mensahe sa atin ngayong panahon. Ang tunay na kagalakan kay Kristo ay humahantong sa kusang loob ng pagbibigay. Hindi sila nagbibigay para makita lang ng tao, kundi bilang tugon sa ginawa ng Diyos. Yun ang pinakamaganda ron. Yung ginawa ng Diyos na tayo ay nagkaroon ng pag-asa, na tayo ay tubusin ng ating Panginoon. Yun ang nagbigay sa kanila ng pagbibigay ng mga ganitong klaseng mamahaling regalo sa ating Panginoon. Kaya nga po talaga, ang sabi diyan, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang pagbibigay na may kagalakan. May kagalakan itong tatlo na ito. Noong ibigay nila ito sa ating Panginoon. Ganoon din. Sa panahon natin, hindi naman natin nakita si Jesus Christ eh. Dahil sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, nandito rin ang pwede nating ialay sa ating Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi po yan kailangan maluwag ang pagbibigay. May sariling pasya at hindi napipilitan lamang. Hindi tatanggapin ng Lord pag napipilitan ka na. Gusto niya kasi kusang loob na galing sa puso. Biriin mo yan. Gaano ba naman yung magbigay ka sa ating Panginoon? Lahat naman ng kayamanan natin galing sa Panginoon, hindi ba? Galing yan sa Panginoon. Kaya dapat ibigay natin para may matulungan namang iba. Para yung pangangaral ng salita ng Diyos, tulad nito, pagpapagawa, ay tuloy-tuloy. Ano po? Tuloy-tuloy lang. Para sa ikauunlad ng kanyang church dito sa ating iglesia. Ganyan din sa Pasko na ito na sinasabi natin. Kung tayo po ay magbibigay, tandaan po natin, ang unang binigyan si Jesus. Pero sa atin naman panahon, magbigay rin tayo sa Panginoon. Pero i-share din natin ang blessing sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, para yung kagalakan
ay maramdaman din nila. Subukan nyo, pagka nagkaka-reunion, lalo na mayroong isang kamag-anak na medyo nakakaangat sa buhay, pagka yan ay sinishare niya ang blessing, nagagalak sila, natutuwa sila. Kasi mayroong pinagpala kahit isa sa kanilang pamilya. Kaya gusto nila, araw-araw, Pasko. Naku, Pasko na naman. Meron na naman akong aginalo sa ninang ko at ninang. Lagi sinasabi ng mga bata yun eh. Naalala ko lang nung nandun kami sa Valenzuela. Walang kawala yung, yung isang ninong dun eh. Sabi niya, "Mano po ninong?" Ang sabi niya, "Inaanak ba kita?" "Opo." "Ilang taong ka na ba?" 10 years old po. Hindi, parang hindi naman kita kilala eh. Alam niyo po, walang kawala yung ninong. Ito po, pinakita. Ito po yung birth certificate. Yung dedication. Nakapirma po kayo dito. Huling-huli. Pirma ko nga yan. Inaanak nga kita. Makita mo na yun. Wala kang kawala doon. May katibayan eh. Kaya yung pagka may naghahandog na di ba, mga ninong at tinang pumipirma yan eh. Kaya yun po, katibayan yun eh. Natutuwa yung mga bata. Anong ibig sabihin dito? Yung pagbibigay, kagalakan po yan sa ating Panginoon. Kaya sa ating pagtatapos, ang sabi niya rito, naghandog ang mga wise men dahil may kagalakan sa puso. Ang pagbibigay ay bahagi ng pagsamba. Kinilala nila si Jesus bilang Hari at Diyos. May pagkaunawa sa kanyang misyon. Alam nila ang misyon ng ating Panginoon. Hamon sa atin ngayon, kung tunay nating natagpuan si Jesus, ang kagalakan ba natin ay nauuwi rin sa pagbibigay? Sa akin pong panghuling salita, ang sabi dito, in English, as we celebrate Christmas today, let us not forget the first Christmas. The first Christmas was not about decoration, gifts, or celebration. It was about salvation. It was the moment when God stepped into human history to rescue mankind. Before Jesus was born, humanity was lost in sin, separated from God, and without hope. But on that Christmas night, hope was born, grace appears, and salvation began. The birth of Jesus Christ was good news. Good news that heaven is now open to all who believe. And last, as we celebrate Christmas today, let us not forget the first Christmas. The first Christmas was not about decoration, gift of celebration. Hindi. Isa pa. Christmas remind us that God did not abandon the world. He sent His Son. Jesus came as a baby, lived as a servant, died as a Savior, and rose as a victorious Lord. Because of that Christmas, there is salvation instead of condemnation, hope instead of despair, and joy instead of fear. So, as we celebrate Christmas, let us remember the true joy of Christmas is not found in what we receive, but in the Savior who was given. May Jesus always be the center of our Christmas, today, tomorrow, and forever. This is good news of Christmas. This is why Christmas truly matters. Wishing you all a Merry Christmas and Blessed New Year. May God bless you all. Thank you, brother and sister.